Kamusta ka na? Ayos ka lang ba? Happy ka ba? O sad pa rin ba? Kaya't halika na, sumama ka na sa pinagrupi na at iba pa. Bata matanda, biyuda at biyuda, may asawa man o kaya'y wala. Sama-sama tayo'y maglakbay, dito ka na, di ka na mag-iisa. Bebop, bebop na tayo, bebop, bebop na. Let us be hip and let us up, tara sa munting tahanan, tahanan ni Kristo. Good afternoon. Welcome to Parish Pastoral Accompaniment Program. Yes, so it's P-pop for sure. Yes, P-Pop Live naman po tayo ulit. Ang ganda ng topic natin ngayon, bagay na bagay no, sa Yeah. ating sitwasyon ngayon. Sa ating guest speaker, corporate leadership trainer and formator. Yan. Lalo-lalo na sa pag-spiritual. Freelance na siya ngayon. Dati kasi Yes. kasama namin siya sa Commission on the Family. Yes, yeah. Doon po namin siya nakilala. Yan. Kaya, When it comes to education, there's no place like home. Take it okay. away. Tayo. Good afternoon, brothers and sisters. I'm so glad that once again I'll be able to share with you the teachings of our very own Pope, Pope Francis, as regards to strengthening families. This afternoon, I'll be discussing with you parental responsibility on education. Ano po ba ang ating responsibilidad bilang mga magulang patungkol sa edukasyon ng ating mga anak? Amoris Laetitia, paragraph 17 says, parents have a serious responsibility for this work of education. Sa bungad pa lang po ng Amoris Laetitia, sinasabi na po ni Pope Francis na merong seryosong responsibilidad, isang mabigat na responsibilidad tayong mga magulang sa pagpapaaral, sa edukasyon ng ating mga anak. Brothers and sisters, hindi lang po si Pope Francis ang nagsasabi ng kahalagahan ng parents putting our responsibility in the education of our children. Even Pope John Paul II, now Saint, in his book, Familiaris Consortio, in paragraph 36, he says, since parents have conferred on life on their children, they, tayo mga magulang, have a most solemn obligation to educate their offspring. This afternoon, my brothers and sisters, let us go over Amoris Laetitia, particularly paragraph 263 and 264. Samahan niyo po akong basahin natin to ng line by line. Parents rely on schools to ensure the basic instruction of their children, but can never completely delegate the moral formation of their children to others. Sinasabi po ni Pope Francis, okay lang pong pag-aralin natin sa mga regular na paaralan ang ating mga anak. Lalong-lalo na for the basic education, mathematics, English, history, and others. Sinasabi dito ni Pope Francis, we can never completely delegate. Hindi natin pwedeng ibigay ang responsibilidad sa mga guro on the moral formation of our children. Tuloy po natin basahin. A person's effective and ethical development is ultimately grounded in a particular experience that his or her parents can be trusted. Moral formation. Yung pag-uubog ng moralidad ng ating mga anak ay hindi natin pwedeng ibigay sa mga guro. Tayo po ang merong responsibilidad. Isang mabigat na responsibilidad ang sabi ni Pope Francis sa pag-uhubog ng ating mga anak, sa pagtuturo ng morality. This means that parents as educators are responsible by their affection and example for instilling in their children trust and loving respect. Brothers and sisters, it is emphasized here that our children should be able to learn it from experience on how we raise them up.
in the area of trust. If we are able to trust our children in smaller tasks, getting bigger as they grow older, our children will also grow up trusting in other people. If we raise them up in the love of the Lord, our children will also grow up in the love of the Lord. Patuloy po natin basahin. When children can no longer feel that for all their faults, they're important to their parents, or that their parents are sincerely concerned about them, this causes a deep heart and many difficulties along their paths to maturity. This physical and or emotional absence creates greater hurt than scolding which a child may receive for doing something wrong. Sinasabi sa atin ni Pope Francis, kapag ang ating mga anak ay hindi na nararamdaman na tayo ay may tiwala sa kanila, pag hindi na nila nararamdaman ang pagmamahal natin sa kanila, mas masakit sa kanilang kalooban yon kaysa pinagagalitan. Nang ibig sabihin, my brothers and sisters, we should really let them feel the love of the Lord. Our home should be where they can feel they're loved. Our homes should be the place where they feel they can be trusted. This is how we should be raising up our children. Itong mga bagay na to, brothers and sisters, hindi nila matututunan sa eskwelahan. Sa ating mga magulang yan, sa ating mga bayan na pag-aaralan, natututo ang ating mga anak. In Amoris Laetitia, paragraph 264. Sabay-sabay po natin basahin, makikita sa screen. Parents are also responsible for shaping the will of their children, fostering good habits and a natural inclination to goodness. Sino ba dito ang mga kaedad ko kasi? Nung elementary ako, meron kaming subject na good manners and right conduct. Ngayon wala na eh. Ang paghuhubog ng good manners and right conduct, brothers and sisters in the Lord, is our responsibility. Dapat tinuturoan natin sila ng tamang pag-uugali at na maayos na pagkilos. Mga halimbawa, yung pagsasalita ng po, yung pagmamano, these are all good manners. Expand po natin. Pag pumapasok ba tayo ng simbahan ay nakasuot ba tayo ng mabuti? Kung pinapayagan natin yung mga ating mga anak na maliliit pa, spaghetti na yung kanilang suot, lalaki ang sexy papasok ng simbahan, yun po ba ang dapat nating suot pag pumapasok ng simbahan? Kung nakikita sa ating pumapasok tayo ng simbahan na naka-basketball shorts, pero mag-attend pala ng misa, yun po ba ang dapat? These are little things, my friends, that we need to inculcate in the minds and in the heart of our children, so that when they grow up, they will know to distinguish which is bad and which is good. I have 2 children then, maliliit pa sila. Ngayon, grown-up children na sila. Hindi namin binibigyan ng laro ang mga baril-barilan o mga espada yung aking lalaki. Yung aking babae naman, nung mga maliliit pa sila, ang binibigyan namin manika, ay manika talaga. Hindi yung hubog, dalaga na may hugis na ang katawan. But you know, if they start young, playing with guns and swords and knives, these are all weapons of violence. What are we teaching our children? We don't expect children to do big things immediately. Little by little, as they grow old, they take up more responsibilities at home sa pagtutulong. Pagtulong sa paghuhugas ng pinggan, pagtulong sa paglilinis ng bahay. Mga maliliit na yung kakayanin ng bata. These are the things that we need to teach our children at home. These are good manners. Kung magkukumute pa tayo, mapabus man yan, umapat-jeep man yan, umapat-tren man yan, may nakikita pa ba tayong tumatayo upang ibigay ang upuan sa mga nakakatanda o sa mga buntis? Sa totoo lang, sumasakit ang kalooban ko. Minsan nasa bus ako, may isang batang teenager, maybe late teens, mga 17, 18, na kaya namang tumayo. Tapos nasa harapan niya, uugod-ugod na matandang babae na hindi man lang nag-o-offer ng upuan. Malilit na bagay. Pero yan nakasalalay ang magandang at tamang pagpapalaki sa mga bata. Nakasalalay sa ating mga kamay
bilang mga magulang. Let's continue reading Amoris Laetitia 264. Moral formation should always take place with active methods and dialogue that teaches through sensitivity and by using a language children can understand. It should also take place inductively so that children can learn for themselves the importance of certain values, principles, and norms, rather than by imposing these as absolute and unquestionable truths. Active methods, dialogue that teaches the children sensitivity. Paano ba natin ito magagawa? Sa palagay ko, the best is really the example that we show our children. Pag nakikita ng ating mga anak na mahal natin ang ating asawa, pag nakikita ng ating mga anak na mahal natin sila, ano ba ang matututunan nila? Ang pagmamahal sa isa't isa. Amen po ba? Hindi mo pwedeng sabihin, ay, huwag kang manigarilyo. Pero ikaw ay nanigarilyo. Yun yung sinasabi dito, active methods. You have to do what you are teaching your children to do. Hindi mo pwedeng ituro sa kanila yung hindi mo ginagawa. Mas madaling matuto ang mga bata pag nakikita sa ating mga magulang ang values na ating pinapractice. Palasimba. Nakikita ba sa atin na tayo nagsisimba tuwing linggo? Nakikita ba sa atin na tayo ay nagdarasal ng rosaryo? Sabi nga dito ni Pope Francis, dapat it should take place inductively, paunti-unti. Sabi dito, we cannot impose the absolute and unquestionable truths. Hindi natin pwedeng pwersahin, mag-rosaryo ka dyan. Pero ikaw, hindi ka nakikita nagro-rosary. Tama po ba? Sa mga lalaki, teenager na yung anak mo, huwag maninigarilyo, huwag maglalasing, pero ikaw nakikita nagsisigarilyo, naglalasing. How can you? Friends, with all these teachings of the Catholic Church, with all these teachings that we're getting, these rich teachings from the Catholic Church, me and my wife have decided to have our children homeschooled. Yes, homeschool. This was, anong year pa ba ito? Grade 3 yung anak kong lalaki at yung anak kong babae nag-umpisa makatapos ang grade 1. Matagal na. At that time, wala pang internet. Ang ginagawa namin, dial-up, ISP Bonanza. Sino nakaka-relate dito? Wala pang internet noon. Kinukuha namin yung mga materials from the school in bulk. Isang bultuhan. Padadala ng school sa amin yung buong materials for the entire school year. Isang bagsakan. 2 kahon yan, tig-isang kahon yung aking 2 anak. Based on the materials, we do the teaching. Tinutura namin sila. Pero karamihan yan, dahil nga homeschool, they do, para siyang homework na buong araw. Lahat ng subjects, homework. Parang ang nangyayari, si Mrs., siya ang teacher, ako gawa ng may trabaho, patawag-tawag na lang. Sabi ni Sister Wife, principal ka. But that was a setup. My wife stays at home and their children stays at home. They do their schooling at home. Every quarter, we would submit test papers to the school. Pinapadala namin to via mail. Wala pa masyadong email nung araw. Meron na rin email pero hindi masyado. Ang tanong ay, bakit hinomuschool namin yung mga anak? Sabi ko nga kanina, as a response to the teachings of the church, we decided to have our children homeschooled. Alam mo, sa totoo lang, nung umpisa ako ang ayaw. Ayan, Sister Roy, pakakapagsabi, ayoko noon. Alam mo bakit ayoko? Nasa best schools na yung mga anak ko eh. Hindi ko babanggitin, pero exclusive school for boys, exclusive school for girls, yung 2 naming anak. Kumbaga, these are all Catholic schools, pero sabi ko, ano ba nga hanapin natin dito? But then, even if our children are enrolled in the best Catholic schools before, hindi sila exempted sa mga masasamang experiences. Bullying, cuss words, at iba pa. Naalala ko nung preschool pa lang yung anak kong lalaki, pagdating sa bahay, magsusumbong papa, dun sa school bus, yung nasa likod ko, panay ang pitik ng tenga ko. O kaya kakalabitin yung balikat. Nung umpisa, siyempre sabihin mo lang, pasensyahan mo na lang anak. The second time na magkwento yung anak mo, sabi mo,
pasensya pa anak, ipagdasal mo na lang. Pero kung halos every week may narinig ang kwento, bilang mga magulang, ano sasabihin mo? Sapakin mo rin kaya? Tama ba yon? Mali ano? As a Christian, we're not supposed to do that. Yung may maririnig yung mga bata na pagmumura, tama ba yon? Mga kapatid, these are mga experience namin mag-asawa. Ang isa sa mga dahilan kung bakit namin in-homeschool yung mga bata. Pero bukod dito sa mga experiences na to, over and beyond these experiences, the real reason why we have our children homeschooled is number one, as a response to the call of the church. That we parents has the primary responsibility in educating our children. Sinapuso namin yun, talagang tinuto namin. Literally, we did our best to give our children the best education on earth. Sabi nga sa Familiaris Consortium, wala pa nun si Pope Francis, we have the solemn obligation as parents to teach our children. Pangalawa, values and moral formation. Ito hindi makukuha sa school. I'm telling you this, I'm sharing you this, sharing you our experience dahil gusto namin lumaki yung mga anak namin na yung values na gusto namin ipalaki ay nakukuha nila. Yung pagsimba namin araw-araw. Nagsisimba kami araw-araw. Mga maliliit pa yung mga anak namin. Araw-araw nagsisimba kami. Early morning, 6 o'clock in the morning. Tungkol dun sa moral formation. Values and moral formation. Bukod sa pagsisimba namin araw-araw, yung mga bata ay nag-attend ng Bible study for kids once a week. Ang ganda talaga, sa totoo lang. Yung anak kong isa at very young age, I think 7 years old, natapos niya na yung Bible back to back. Nakakatuwa, di ba? And of course, bukod dyan, the last but not the least, ang ganda ng resulta ng kanilang pag-aaral. Yung isa kong anak ay natanggap sa Ateneo. Yung isa ko ng mga anak natanggap sa De La Salle. Hindi naman po sa mamayabang. But I know it's quite difficult to enter into these schools. Nung naging estudyante sila, doon sa mga schools na yun, natural leaders. But of course, magandang resulta, magandang values formation, magandang flexibility, magandang bonding. There are also challenges, I have to admit. There are challenges. Yung madalas itinatanong sa amin ng aming mga kaibigan, paano ang kanilang social life? Paano sila makakapag-interact sa kapwa nilang mga bata? Ito natutugunan dahil member kami ng isang charismatic community. Kung saan our children, together with the children of that community, come together to worship and to pray, to read the Bible together. So meron silang social interaction once a week. At hindi lang basta social interaction, maganda ang environment. Lahat anak ng mga renewed Catholics. Time management is another challenge. Pag hindi mo na-control o na-manage ng mabuti. Kaya ang ginagawa ko noon, nasa office ako, tatawagan ko si Mrs., kukumustahin ko yung mga anak. Sabihin ng Mrs. ay, yung anak kong lalaki hindi pa tapos sa math, yung sa anak kong babae hindi pa tapos sa English. Sabi mo sa kanila, sige, pag na-extend yung kanilang study time, lesser ang kanilang playtime. Eh mga bata, siyempre bibilisan nila yung pag-aaral nila, di ba? Para mas mahaba ang playtime. Mas gusto nila maglaro. Definitely, mga bata eh. But that's how we're able to manage our time. Meron silang incentive. Matapos ng maaga makakapaglaro. Matapos ka ng huli, kunti na lang ang playtime mo. Isa pang challenge. Hindi yata lahat para sa homeschooling. Dapat merong isa sa magulang ay nasa bahay para matutukan yung mga bata. Sa ngayon, with all the job opportunities for home-based work, pwede nang gawin to nang nakakarami. I would say that we were able to give our children the best that the education system can offer. Naging student leaders sila, naging dean's listers. As binanggit ko na kanina, naging natural leaders sila. Ang ganda ng kanilang leadership skills, even organizational skills. Yung pag-organize ng mga events, pag-organize ng structure, ang gagaling nila pareho. Time management, dahil nga sa pagmamanage sila araw-araw ng kanilang pag-aaral. And of course, itong mahalaga, both of my children are God-fearing. May takot sa Diyos. Marunong manalangin. Tulad namin mag-asawa, palasimba. And ito pa, they have heart for the poor. Key points na matututunan po natin dito sa Amoris Laetitia, paragraph 263 and 264. Number 1, education of children is the parents' primary responsibility. Schools are still good for basic instruction, but moral formation cannot be relegated to schools. Good manners and right conduct is much better learned
from what the children can see from parents. Ayun lang po at maraming salamat. Okay, so meron tayong natutunan ngayon. At homeschool kasi, no, yung homeschool, hindi pa yung masyadong kilala nung panahon nung wala pang COVID. Hindi ba parang yung mga nag-homeschool lang talaga yung siguro may problema sa health yung bata, hindi siya makapasok sa school, or kaya malayo, malayo yung bahay, o kaya hindi siya marunong magsalita ng language ng country, so hino-homeschool siya. Pero ngayon sa nagka-COVID tayo, parang lahat talaga pina-homeschool. Ganda kasi at least nakarinig tayo ng isang experience lang naman siya, no? How nila nagawa yung homeschool, although hindi pa COVID time noon, no, na nagawa nila yon, no? The more na medyo mahirap kasi hindi pa alam. So meron namang mga advantage, may mga disadvantage, depende kasi sa experience ng family. Yeah. Pero alam mo, ang gusto kong mabigyan natin ng pansin, yung formation ng mga bata, not in the academic, kundi yung kanilang character, yung spirituality nila, gano'n. Di ba? So yun, dun tayo tingnan natin ano ba naging advantage of a homeschooling. Correct. Ang isa sa nakita kong advantage. Imbes na yung time for traveling, pagkahatid mo, susunduin mo, nagagamit mo yung time na yon to educate your children. Yes. We're talking of yung kanilang character development. Correct. So, one yan, advantage. Advantage sa bata at yung magandang kalalabasan. Hindi po to advantage ng magulang dahil tamad siyang maghatid. Ay, alam mo, isa pa rin challenge. Sabi ko, yung kailangan, kung talagang gusto mong turuan yung anak mo, you have to make that desire na talagang seryoso ka. So, ibig sabihin kung seryoso kayo, whether homeschool or not, kailangan isa sa inyo nakatutok sa bata. Correct. So, ang pinag-uusapan po natin dito, ang magulang na talagang gustong yung desire niya talaga na may matuto yung anak niya. So, pag ganun po talaga yung puso natin and the Lord sees that, talagang merong mangyayaring maganda. Presence. Yes. Iba kasi yung desire mo lang para like yung iba gusto desire na bibigyan na lang ng ganito para doon pag-aralin mo sa maganda school. Parang doon mo na lang para wala na tayong gagawin. Pero ito naman, malaki din talaga yung sakripisyo. Diba? Kaya ang pinag-uusapan natin dito ay kung ano ang nagiging maganda ng homeschool, kung talagang yung magulang din, gusto din talaga. Yes. Kasi pag hindi mo gusto, kahit anong ibigay mo, hindi talaga magiging maganda. Di ba? Meron na nga kayong time na magkakasama kayo, nagdagdagan ng time. Yan ang ginagawa mo. Yes. Yung mga dati mong focus, yung mga nanonood ng mga opera, mga Korean novela. Yes. Ngayon, may sakripisyo ka talaga. If you want to educate your children, dapat yun invest ka ng time. Yes. Kung sa money naman, mas mura daw ang homeschooling. I don't know, hindi ko alam Sabi niya. Depende rin siguro kung sa homeschooling kasi may gadget ka ba, kung pambili, lalo na ngayon, kailangan ng laptop. Pero mas mura pa rin doon sa araw-araw. Well, yes. So, depende rin kung saan. So, anyway, talagang tinitignan natin, pagka talaga gusto mo yung, kasi dahil nga sa sitwasyon ngayon, na pumapasok kasi, nagkaka-COVID na naman daw. So, mamaya, biglang kailangan mo lang ipasok yung anak mo sa school. Biglang sinabi, hindi na naman pwede kasi may COVID na naman. At least ngayon, kung napanood nito, huwag po kayong mawala ng pag-asa kasi meron namang magandang nangyayari. Sinabi nga yan ni Pope Francis, di ba, na ang magandang education comes from the parents. Tayo po yun. So, not necessarily yung magaling tayo sa math, sa ganun. Yung ating morality, yung papaano yung attitude ng bata, yung character. Kasi ang bata kahit na hindi magaling,
sa education, pero maganda yung kanyang character, yan yung mga napopromote, di ba? Kahit na matalino ka, pero yung character mo, na-develop hindi maganda, syempre nag-iisip yung presidente ng kumpanya, ayoko yan, mayabang yan. Ito, isa hindi masyadong pero humble siya. Matututo, di ba? Home talaga maganda. Isa pa yung challenge. Ano yung social life? Yes, tama. Yung social life, ako rin Sabi ko, nung sinabi homeschool, parang isip ko, iba kasi, no, ang sinasabing, ang alam natin, no, Catholic generally, wala pa tayong alam sa yung homeschool na yung talagang eskwelahan ang bahay. Ang alam natin na yung there's no place like home na doon ka matututo, no? Yun yung ugali, yun yung morality. Pero yung doon mag-aaral, nagdadalawang isip ako yung mga academic. Ibig sabihin, hindi talaga sila makakamit ng mga classmate, mga ganon. Lumalaki sila, di ba? So, paano nila makukuha yung mga ugali ng mga bata na parang tayo, matatanda tayo No? Parang naaawa rin ako. So, ang ginawa niya, may community daw siya. Which I'm sure, marami po tayo niya. Sumama po kayo sa mga communities na syempre, mga communities na may mga batang kasama. And lalaki po sila na may mga kasama ding mga bata. Yeah. Pero ang sabi mo, ang positive naman, pagka naman hindi ka nag-homeschool, at kumaharap ka sa mga bata, huwag din naman kayong maging negative. Kasi yung resilience po ng bata, nade-develop. Yan. So, pwede mo naman gawin, and then dun sa mga kamag-anak mo, may barkada yung anak mo. Dun sa community, meron ka pa rin dun sa mga, kasi yung sinasabi mo maaaring dun sa community na kung saan niya dinala yung anak niya, mga spiritual ang activity. Yes. O ngayon, yung mga anak mo, ilagay mo sa mga kapatid mo, sa mga pinsan niya, pwede niyang doon na mga develop yung sports, yung ibang activities. Yung may mga larong pambata, no, di ba? Di ba tayo, nung sa atin, sa bahay, nung panahon natin. Ba't hindi na ikaw makipaglakas? Paano? Depende naman sa magulang yun. Hindi social life yan kasi oo. Hindi naman social At saka hindi, dahil iba talaga yung feeling Like ikaw ngayon, sige nga, doon ka sa mga teenager, magiging comfortable ka ba? Siyempre, kahit gusto mo, no, sabi mo, young at heart ako, pero iba talaga yung feeling na totoo kasama mo, yung ka-age group. Siguro sa high school. Pag high school, ayaw ka na niyang kalaro. Yes. Ko naman pag sa community na sinasabi na, example, Couples for Christ, kasi doon na taga Couples for Christ din kami, no? So yung mga anak namin, kasama din namin dyan. Sila, malilit pa sila, kasama namin, merong Kids for Christ. Meron naman sila mga games, kasi KFC din kami, so we see to it na hindi lang spiritual, no? Nag-KFC coordinator kami. So, binalance din namin na hindi lang puro spiritual, meron din sila mga games. Sinasama pa nga namin yung ni-require pa namin yung mga parents sumama pagka-activity ng KFC, di ba? Para nakikita nila kung ano yung ginagawa doon. Ako ang pansin ko, sa sharing ni Danny, maganda rin naman. Pero sabi nga, ganda talaga yan. Seryoso pa. Yes. Para maturuan mo yung anak mo. Now, para sa iba naman, sabi nga, paano naman kami? Kailangan namin talagang magtrabaho pareho. Well, may konting drawback yun. Di ba? Pero, kahit isa sa inyo, sana magbigay ng time or set a timetable or yung i-manage niyo yung time nyo. So that araw-araw pa rin, meron kayong time para sa kanila. Bahala na kayo ron. And I guess, you would know kung talagang kasama mo yung anak nyo, kung ano ang mga kailangan pang gawin. Yes. So, yan po kasi nga, may time talaga darating, yung sinabi ko kanina, na talagang i-require lahat homeschool. So, kung napakinggan niyo po ito, hindi po kayo matatakot o meron palang maganda rin, no? Maganda rin na
matutunan natin kung paano din yung ginawa nila, meron silang activity, ganyan. So, hindi tayo malulungkot. Pero kung ngayon naman, pwede naman na ipasok sa school talaga. So, you make choice na kayo ngayon. And then, huwag din natin kalimutan yung ating wedding feast. Yan. Yes. No? Tama, kung meron kayong mga kilala, mga lola na, no? Kahit mga tagal nang hindi pa sila nakasal sa simbahan. Sabihin niyo mga busy coordinator. Yes. Yung mga kapitbahay nyo, mga homeowners kayo, na may kapitbahay kayo na iniisip magpakasal. Dito po, no? Libre po pag homeowners kayo ng Mary Help, tapos magpapakasal din kayo dito sa simbahan natin. Sabihin nyo lang kay Emmy doon sa secretary ng simbahan. Magpalista po tayo. Okay? So, bye-bye. So, we see you. Bye!